Just promise that you won't show your face anymore and leave him alone. I'll assure you, this sin will keep us a secret for our lifetime. Direktang saad ko na matiim na nakatitig sa mga mata nito. Ngumisi ito at umiling na ikinalunok ko. Nice, darling. Very convincing. But how can I be sure about my son's safety? How about marrying my son and I promise you, this man standing beside me won't get hurt anymore. Great idea, isn't it? Masiglang saad pa nito na napapalakpak pa. Nagpantingan tayo ako sa isinaad nito at napakuyom ng kamao. Hindi ako pwede magpadalos-dalos dahil hindi pa secured si Charles. Napabuga ako ng hangin at nagpamewang sa harap nito. A deal is a deal, Catherine. Dinala ko ang hiningi mong pera kapalit ng kalayaan niya. Maayos akong tumupad kaya dapat ikaw rin. May kadiinang sagot ko. Napataas kilay ito at sinuri ng tingin si Charles mula ulo hanggang paa. Napatiimbagang ako nang mapansing nagkanda sugat din ang mga paa nito at naka-boxer short lang. Ang mga walang hiya, hindi man lang pinagpantalon at pinagsapatos ang mahal ko bago binitbit. Well, kung sabagay, naiganti ko ng pambubugbog nito kay Lance. Bayad ka na rin sa pananakit mo sa damdamin ng anak ko. Kaya, pagbibigyan kita. Sige, lakad. Anya na itinulak si Charles. Nanginginig ang mga tuhod nito at dahan-dahang naglalakad habang lumuluha palapit sa akin. Naluluha ako nakatitig sa mga nangungusap nitong mga mata na sari-saring emosyon ang nababasa mula dito. Inilahad ko ang kamay ko nang makalapit na itong agad niyang inabot. Ramdam ko ang panginginig at lamig ng palad nito at matinding takot na bakas sa mga mata nito. Agad kong inalis ang busal nito sa bibig at ang pagkakatali ng mga kamay nito. Nangilad ang mga luha nitong matiim na nakatitig lang sa akin. Shh! Hush now, baby. Pagbabayarin ko at sisingilin sila ng triple sa pananakit sa'yo. Bulong ko at niyakap ito ng napakahigpit. Umiling ito at lumuluhang kumalas na tumitig sa mga mata ko. Huwag na. Please. Pilit akong ngumiting hinaplos ito sa pisngi. I'm sorry. Dapat hindi na kita iniwan. Umiling-iling itong napatikom ng bibig na pinipigilan ng pagtulo ng luha. You must be very afraid, baby. Don't worry. Nandito na ako. Wala nang makakapanakit sa'yo. Pagpapakalma ko dito. Napangisa ako nang marinig sa earpiece ko na handa na ang mga tao ko, kaya iginiha ko si Charles sa likuran ko at binulungan habang busy si Catherine at mga tao nito na namamanghang hinahaplos ang perang dala ko. Baby, tumakbo ka sa likuran ng van. Once I raise my hand, understand? Did you hear me? Untag kong bulong dito. Umawak ito sa kamay kong marahang pinipisil-pisil iyon na ikinalingon ko. Pilit akong ngumiti na pinisil din ang kamay nito. Ready yourself. Bulong ko. Tumango ito kaya napabaling na ako kay Catherine. Nakasalukuyan ang ginagawang pamaypay ang mga pera sa maleta na may malapad ng ngiti. Enjoying the view? I sarcastic ask while smirking to her. Nag-angat ito ng tingin sa akin at ngumiti na parang walang nangyari. Super. Iha. Namiss ko ng sobra ang ganitong view. Limpak-limpak na salapin na kabalandra sa harap ko. Thanks to you. Malambing na saad nito na hinahaplos muli ang mga perang ikinailing ko dito. Well, enjoy it now, Catherine. Sulitin mo na ang nalalabing minuto mo. Nakangising asong panguyam ko na ikinatigil at putla nito. Nabura ang matamis nitong ngiti kasabay ng pagtayo na napapalunok at matiim na nakatitig sa aking mga mata. Ngumisi ako at unti-unting itinaas ang palad ko. Now! I shouted at mabilis na tinadyakan ang katabi kong taon niya at hinugot ang baril nito sa tagiliran. Mabilis na naglabasan ng mga tauhan ko at pinalibutan silang lahat habang si Charles ay nasa likuran na ng van na inaalalayan nila Danica, Leia, Erica, Karen at Jessica. Nagtutukan kami lahat, baril sa baril. Kita ang takot at gulat sa mukha ni Catherine na namumutla.
Napangisa akong napapailing dito na dahandang itinutok ang hawak kong caliber sa ulo nitong ikinanigas nito sa kinatatayuan. Kate, huwag! Nakikiusap ako. Huwag mong bahiran ng dugo ang kamay mo. Umalis na tayo, baby. Nakikiusap ako. Dinig kong pakiusap na Charles sa likuran ko na nanginginig ang boses. Girls, take Charles away. Kami na bahala dito. Motoridad kong saad nang hindi sila nililingon. Nang biglang may yumakap sa likuran ko. Hindi, ayoko. Hindi ko aalis nang hindi ka kasama. Natigilan ako sa biglang pagyakap ni Charles mula sa likuran ko. Pilit kong kinala sa mga braso nitong nakapulupod sa tiyan ko at iginiya sa tabi ko habang nakatutok pa rin ang baril kay Catherine. Yung maitras, kami na bahala dito. Dalhin niyo na siyang master paalis na lugar na ito. Ani ng head security ko. Hindi! Walang aalis. Hindi ako makapapayag. Magkamatayo na tayo. Uunahin ko ang lalaki mo. Sigaw ni Catherine at mabilis na hinugot ang baril na itinutok kay Charles. Kagad kong itinulak si Charles at bago pa ako makabawi ay umalingaw-ngaw na ang dalawang magkasunod na putok. Kasabay ng paninigas ko at pumamanhid ng buong katawan ko. Kate! Body! Yung maitras! Dinig kong panabay na sigaw nila Charles, mga kaibigan at tao ko. Namanhid ang buong katawan ko kasunod ang pagkalabit ko ng gatilyo na nakatutok kay Catherine at nasapul ito sa mata. Umalingaw-ngaw ang palitan ng putok hanggang sa napaluhod akong nanghihina ang mga tuhod. Naramdaman ko pa ang pagsalo ng matigas na bisig sa likuran ko. Ngumiti ako't napaubo ng dugo na hinaplos itong pinahid ang luha. Stop crying, baby. I told you. Pagbabayarin ko ang sino mang mananakit sa'yo. Hinihingal kong pagkausap dito. Baby, hold on. Huwag mo kong iiwan. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Bakit mo ba kasi yun ginawa? Natatarantang sigaw nito na nakahawak sa sugat ko para pigilan ang pagbulwak ng dugo. Pilit akong ngumiti na hinaplos ang pisngi nito. Dahil mahal kita, Charles. Mahal na mahal kita. Nahirapan saad ko, kasabay ng pagbigat ng hininga at pagdilim ng paligid ko. Mapait akong napangiti kasabay ng pagtulo ng luha ko. If I would live my life again, I'll still choose you, baby. Charles Silver Voice. Nagising akong kumakalam-an sikmura. Napakapa ako sa katabi at napakunot noo nang hindi ko makapasikit. Napamulat ako at kitang mag-isa na pala ako sa kama nito. Napahilot ako sa ulo ko na kumikirot dala ng hangover ko. Bumangon na ako at nakita sa wall clock na pasado 10:00 na ng umaga. Agad ako lumabas at nagtungo ng kusina nito. Napangiti na lamang ako nang makitang may pagkain ng nakahain sa mesa. Nagtimpla na muna ako ng kape at nagsimulang kumain. Nakita ko ang note sa ibabaw ng mesa, kaya dinampot ko iyon na binasa habang sumisimsim ng kape. Good morning, sleeping handsome. Eat your breakfast, ha? I love you, my baby. Hindi ko mapigilang mapangiti pagkabasa sa note nito. Good morning too, baby. Hindi mo man lang ako ginising. Pagkausap ko sa papel. Pagkatapos kong kumain ay naglipit na ako. Iginiya ko ang paningin sa kabuuan ng unit ni Kate na napapatango-tango. Napakalinis at sinop nito sa mga gamit at dito sa kusina. Sa gilid ay may minibar. Sa dulong bahagi naman ay may isang pinto para sa laundry at CR. Maliwalas ang buong unit at sala nito. May malaking flat screen TV na may katabing malaking aquarium na iba't ibang klase ng makukulay na arwana ang laman. 2 kwarto dito at parehong may sariling banyo sa loob. May jacuzzi din siya sa kanyang shower room na tanging sliding glass door ang pagitan. Kasalukuyan akong nanonood sa TV nang may nag-doorbell kaya tumayo na ako at pinagbuksan ito sa pag-aakalang si Kate ang tao. Napalis ang ngiti ko at nangatala ko ng bumungad ang 2 lalaki at isang babaeng nasa 40s ang edad na nakangisi sa akin. Wala akong nagawa nang tutukan nila ako ng baril na natatakpan ng hinubad nilang jacket. Sumama ka ng maayos kung ayaw mong mamatay ang nakatira dito. Maotoridad na saad ng babaeng maitim o matiim na nakatitig sa mga mata ko. Panay ang luno ko at ramdam ang panginginig ng katawan habang pababa kami ng parking lot.
Sinakay ako sa isang white van at pinukpok sa sentido ng kung anong matigas na bagay na ikinanigas ko at unti-unting nawala ng malay. Napabalikos ako nang buhusan ako ng malamig na tubig. Napapalunok akong ginala ang paningin sa paligid at nilukob ng kakaibang takot at kaba sa dibdib. Nasa sirasirang kubo kami at nakagapos ako. Nagkakatuwaan pa ang mga kalalakihan na pinagpapasapasan akong binubugbog habang nakangising nanonood ang babae sa amin. Maya pa'y may tinawagan ito at kinunan ako ng litrato bago muling pinabugbog hanggang sa nawalan ulit ako ng malay. Nagising ako nang muli akong pinagsisipas sa tagiliran. Nangihina ako pero pilit kong tinatatagan ang loob. Inakay nila ako at laking gulat ko nang makita si Kate na taimtim lang na nakatitig. Ngayon ko lang napagtantong kinidnap ako para mahingan siya ng malaking halaga. Nangilad ang luha ko at mas trumipli ang takot sa puso ko nang makita ito dito, lalo na't mag-isa lang ito. Matapos ang kanilang transaction ay pinaubayan ako ng matandang babaeng tinawag ni Kate na Catherine. Saka ko lang nakilalang ina ito ni Lance. Puno ng takot at gaba ang dibdib ko habang palapit kay Kate. Lalo na nang ibulong nito na sisingilin niya ang mga ito ng triple sa pananakit sa akin. Sobrang bilis ng pangyayari at ngayon nagsilapagan na ang dalawang chopper at dinala namin si Kate na wala ng buhay sa ospital ng mga Del Mundo. Pagdating namin sa ospital ay agad dinala ito sa OR pero dineklarang nasa 5% na lang ang pag-asa nitong mabuhay. Oh my God, Kenneth! Ang anak ko! What happened? Huh? Bulyaw ng ina nitong humahangos na bumaling sa aming anim na napapayo ko habang nandirito sa harap ng OR. Ano ba nangyari? Danica! Jessica! Bakit nag-aagaw buhay si Kate, ha? Singhal ng ama nitong si Tito Kenneth Del Mundo. Lalo akong nanginig sa takot sa nakikitang galit sa mga mata ng magulang nito. I'm sorry po, Tito. Tita, it's my fault. She saved me. Nakayukong pag-amin ko. Ramdam ko ang matiim nilang pagtitig sa akin na lalo kong ikinakaba. Kinednap po ang boyfriend niya, Tita. At hiningan siya ng 50 billion. Hanggang sa nagkagulo na at namalayan na lang namin naghihingalan na siyang may dalawang tama sa tiyan na tagiliran. I'm sorry po. Hindi kami naging alisto. Nanginginig ang boss na paliwanag ni Danica. Napapahikbi na ang mga ito dala ng takot sa maaaring mangyari. Kenneth, ang anak natin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala. Ang Kate ko. No, please God. Not my kid. Humahagulhol na sa adik Tita Sofia. Lalo ko nagigilty sa mga nangyayari. Hindi ko mapapatawad ang sarili kapag tuluyang mawala si Kate sa amin. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Stay strong, Mommy. Her daughter is brave enough. I know she won't leave us this way. Pag-aalo pa ng ama nito sa asawa. Follow me, young man. Napaangat ako ng tingin sa motoridad nitong Saad na ngayon matiim na nakatitig sa akin. Daddy, I'll just talk to him, man to man. Mommy. Anito sa asawang pinipigilan ito habang nakatutok pa rin sa akin. Ang mga mata nito na punong-puno ng galit at pag-aalala. Charles. Panabay na pagtawag sa akin nila Danica, Jessica, Erica, Karen at Leia nang pasunod na ako sa ama ni Kate. Puno ng pag-aalala ang mga mata nilang lumuluhang namumugto at namumula na. Matagumpay ang naging operation nito pero nakoma siya at nanatili sa ICU. Lahat kami nagbabantay sa kanya sa katabing private room. Tangang mga nurse at doctors lang ang pinapapasok sa kwarto nito kaya hanggang tanaw lang kami mula dito sa labas ng bintana ng kwartong kinaroroonan nito. Samantala, nabuhay pa ang Catherine na iyon at ayon sa mga doctors na nasa stable na ito. Masamang damo nga, ang hirap mamatay. Masama na kung masama pero sana'y natuluyan na lang siya. 2 bala ang tumagos kay Kate. Isa sa tiyan at sa tagiliran nito. Dito ko lang din napag-alam mga special trained assassins pala silang magkakaibigan at tinatawag ang grupo nilang mga The Fierce Ladies. Maging sa martial arts at kung ano-ano pang weapons ay trained ang mga ito. Para na rin magamit nila sa pansariling kapakanan. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit napakatapang nito at napakagaling makipagbugbugan kahit sa mga kalalakihan.
Nalaman ko din na ilang beses niya na pala akong ipinagtanggol nang hindi ko nalalaman. Maging ang uri ng mga relo nila ay ngayon ko lang nalamang may mga purpose pala ito at connected sa kanilang lahat in case of emergency nang hindi sila matrack. Nang mag-stable na ito ay inilipat na siya sa recovery room pero wala pa ding malay. Napag-alaman namin na nakalabas na ng ospital ang ina ni Lance pero sa mental itinuloy dahil tuluyan na itong nawala sa sariling katinuan. Malimit daw itong tumatawa at biglang umaatungal nang hindi makausap ng maayos at biglang nagiging bayolente. Marahil karma na niya iyon sa dami ng atraso niya sa amin, kay mommy, sa akin at kay Kate. Umalis na rin si Lance sa poder ni Daddy dahil gusto daw nitong matutong tumayo sa sariling paa. Marahil ay nahihiya na ito sa pinagagagawa ng kanyang ina. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa naging buwan na ito at 6 na buwan na rin ang lumipas pero hindi pa rin nagigising si Kate. Nanatili kami sa tabi niya at walang araw na hindi namin ito pinagdarasal at pinakikiusapang bumangon na. Medyo nangangayayat na siya at humumpak na ang pisngi. Namumutla na rin ito sa tagal nitong tulog at hindi naiinitan. Hanggang sa isang araw habang masigla kami nagkukwentuhan ng buong barkada, ay natigilan ako ng maramdaman ng bahagyang paggalaw ng hinliliit nito dahil magka-intertwined ang mga daliri namin. "What's wrong, Charles?" Puna ni Danica nang mapatingin ako sa kamay namin ni Kate. Parang gumalaw ang daliri niya. Nauutal kong sagot kaya maging ang mga ito ay nakiusyoso nang tumingin sa kamay namin ni Kate. Napatitig ako na maigi dito at bumilis ang tibok ng puso ko nang muling gumalaw iyon. "Oh my gosh! Buddy!" Bulalas ni Leia habang ako'y nanigas na sa kinahupan. "Hurry! Jessica, call the doctor!" Tarantang saad ni Danica kaya napatakbo si Jessica palabas ng silid. "Buddy! Gosh! Do you hear us? Umangon ka na, Buddy!" Umiiyak na pagkausap ni Karen na hinahaplos na sa pisngi si Kate. Agad na nagsidati niya ng mga doctors at sinuri ito hanggang sa dahan-dahan na nitong iminulat ang mga mata. Para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan sa kanyang paggising. "Congratulations! She's safe now." Ani ng doktor matapos masuri si Kate na ikinahinga namin ng maluwag at sabay-sabay na nagpasalamat sa mga ito. "Buddy!" Ani Jessica. "How do you feel, Buddy?" Saad naman ni Leia. Naupo na kaming 6 sa tabi nito na matamang nakatitig dito. Nangunod ang noon nitong isa-isa kaming matiim na tinititigang ikinakaba at lunoko. Lalo na't walang mabasang emosyon sa mga mata nito na nalalalim pa rin. "Who are you? Where am I?" Napalunok kaming nagkatinginan sa mahinahong tanong nito pero sapat na para marinig naming 6. "Kaga, paano ko magkaka-amnesia ha? Sa tiyan ang tama mo." "Naku, pasalamat ko't magaling na ang mga tahi mo, kung hindi, dudukutin na namin mga organs mo." Natatawang singhal ni Danica na binatukan pa si Kate na napabungis-ngis. "Ouch! Kagigising ko pa lang oh, ang brutal nito." Kakamot-kamot na reklamo nito na ikinatawa namin. "Hey baby, did you miss me?" Nakangiting bali nito pero makahulugan ang iginagawad nitong tingin na ikinailang ko at hindi maiwasang pamulahan. "Labas na muna, girls. I need privacy with my baby." Nakangising saad nito. "Magaling ka na nga. Hoy Del Mundo, dahan-dahan. Nasa ospital tayo." Natatawang saad ni Jessica na isa-isa siyang niyakap ng mga ito bago kami iniwanan na dalawa ng baby ko na sumisilay na naman ang hindi mapagkakatiwalaan niyang ngiti habang matama na nakatitig sa mga mata ko. "Come here, baby." Anito na marahang tinapik ang tabi. Nangilid ang luha ko pero luha na dala ng kasiyahan na sa wakas ay gising na ito. Lumipat ako sa tabi nito at marahang hinaplos ang pisngi. Nakalipas ang 2 linggo mula nang magising si Kate ay nakalabas na ito ng ospital. Nanatili kaming dalawa dito sa Amerika para sa kanyang tuluyang pagpapagaling. Wala na nga kaming ibang ginawa sa loob ng penthouse kundi humilata, kumain, magharutan at mag-workout. Mas lalo yatang naging pilya ito ngayon. 1 buwan lang ang inilagay namin dito at bumalik na sa dati ang pangangatawan nito na nangayayat. Bumalik din kami ng bansa at nagpatuloy sa pag-aasikaso ng aming kumpanya. Nagkaayos na rin kami ni Daddy at humingi ng tawad ito sa akin. Naging tahimik nga ang buhay namin sa pag-alis ni Lance sa poder ni Daddy.
Hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon at wala akong balak na alamin pa. Galit pa rin ako sa kanya, sa kanila ng ina niya. Naawa ko sa kalagayan nila ng kanyang ina ngayon dahil bumaliktad na ang mundo naming dalawa. Parang kailan lang noong mahirap pa lang kami na nagpapanggap si Mommy na baliw habang ako'y minamaliit at minamata-mata lang ni Lance. Pero ngayon ay ako na ang dating nasa pwesto nito at siya na ang pumalit sa dati naming sitwasyon ni Mommy. Mas malala pa ang sa kanya dahil tuluyang nasiraan ang ina nito. Habang ito ay kung ano-anong trabaho ang pinapasok dahil hindi siya tinatanggap sa mga kumpanyang ina-applyan niya. Nakahanda naman sana kung patawarin sila kung bukal sa loob nila na humingi ng tawad pero kilala ko si Lance. Mataas ang pride niya kaya hindi ko naaasamin na magpakumbaba siya sa akin. Naging maayos din ang relasyon namin ni Kate. Lalo itong naging clingy, makulit at higit sa lahat ay napaka-possessive. Maging sa mga kaibigan namin ay hindi niya ako pinapahawakan. Napapailing na lamang ako sa tuwing inaasar siya ni Erica at sinasadya kong kulitin para pagsilosan si Kate. Hanggang sa napapadalas na itong umuwi ng hating gabi at palaging amoy alak. Ramdam ko rin ang panlalamig nito at kalimitay nakakagisnan ko ito ng madaling araw na gising at ang lalim ng iniisip. Minsan tinanong ko ito pero laging sinasabing pagod lang sa trabaho katulad ngayon. 12:00 na siyang dumating at amoy alak na naman. Hindi na ako nakatiis at masinsinan itong kinausap. Bumangon ako at sumandal sa headboard na mataman itong tinititigan. Napakalalim ng iniisip nito at parang hindi ako nag-exist sa harap nito na ikinadudurog ko. Baby, ano ba talagang problema? Mahina akong tanong. Naluluha na ako at gustong magtampo sa panlalamig nito sa akin. Malungkot ang mga mata nitong tumitig sa akin at pilit nang umiti na hinaplos ako sa pisngi. Nothing, baby. Don't worry about me. Back to sleep now. Napalabi akong pinangilidan ng luha. Ganto siya lagi sa tuwing tinatanong ko kung anong problema. Pakiramdam ko'y naglilihim na siya sa akin o baka dahil nagsasama kami dito sa unit niya kaya nagsasawa na siya sa akin. Ni halos hindi na nga niya ako kinikibo nang kung hindi ko pa kausapin ay hindi kami mag-uusap. Bakit pakiramdam ko? Hindi mo na ako mahal. Nagsasawa ka na ba sa akin? Hindi ko na napigiling isitinig ang nararamdaman ko. Parang pinipiga ang puso ko sa panlalamig nito. Hindi ako sanay. Malimit ding nagsosolo na ito na hindi sumasama sa bawat hangout ng barkada. Tuluyan akong naluha at napahikbi habang matiim na nakatitig sa mga mata nitong walang kakinang-kinang at napaka-emotionless. Hindi ko na mapigilan ang emosyon ko. Sobrang nasasaktan na ako sa pambabaliwala nito sa hindi ko malamang dahilan. Shh! Stop crying, baby. I'm sorry, okay? Marami lang ako iniisip. Don't overthink everything. Don't you trust my words? The very first time I said I love you, I mean it. Until now. Till my last breath and Charles. If a day came that your trust will be tested, keep my words in your mind. I love you so much, Charles. No other man can replace you in my heart. You're my heart's desire. My priceless treasure, and I couldn't ask for more cause God already gave me the greatest gift of all. And that's you, baby. I won't ask more than your trust and love, baby. Just trust me and leave everything to me. You understand? Mahabang litanya nito na matamang nakatitig sa mga mata ko. Napalabi ako and at the same time, kinilig sa mga narinig. Seryoso lang naman itong nakatitig sa akin kaya niyakap ko. Thank you, baby. Mahal na mahal din kita kaya natatakot ako at di maiwasan mag-isip ng kung ano-ano. Pakiramdam ko kasi nagsasawa ka na sa akin. Pagtatampo ko habang nakayakap dito. Hinagod-hagod naman ako nito sa likod na napapahinga ng malalim. That won't happen, baby. You know how much I love you, right? Nakahanda ako mamatay at pumatay, maprotektahan ka lang. I won't hesitate to kill anyone once they hurt you again, baby. Nito na kumalas na sa pagkakayakap namin. Ikinulong din ito ang mukha ko sa dalawang palad nito na mariing humalik sa noo ko na ikinangiti at gaan ang loob ko. Basta, sa tuwing makita mo ko malungkot, hug me tight until all my worries fade away and only you will occupy my mind. Hug me tight like it's our last, baby. Natigilan akong napalunok at bumilis ang tibok ng puso ko sa sinaad nito. Hindi ko mapigilang kabahan sa makahulugang saad nito, lalo na't matiim itong nakatitig sa mga mata ko. Huwag ka nga magsalita na ganyan.
Hindi ko nakakayaning pagdaanan muli ang mag-aga buhay ka dahil sa akin. Mangako kang hindi mo na ako iiwanan. Magsasama tayo habang buhay. Bubuo pa tayo ng masayang pamilya. Ikaw, ako at ang mga anak natin. Namula ako nang mapangisi ito na nanunukso ang mga matang nakatutok sa akin. Mga? Why, ilan ba ang anak na gusto mo, baby? Nangingiting tanong nito. Isa o dalawa, baby. Isang dosena? Ang dami nun, baby. Natatawang bulalas nito na ikinatawa ko na rin. Kate naman eh. Seryosong usapan, hinahaluan mo ng kalukuhan. Nakangusong pagmamaktol ko. Nakangiti na siya habang taimtim na nakatitig sa akin kaya napangiti na din ako. Alam ba kung bakit lalo kong nahuhumaling noon sa'yo? Bakit? Because of that. Nito sabay nguso sa mga labi ko. Every time you're pouting in front of me. Lalo ko nai-love at nahuhumaling sa'yo, Charles, and I can't control myself proclaiming your lips ever and ever. Napakagat labi ako para pigilang mapangiti. And that, too. Anya kaya napaangat ako ng tingin. Alin? Kunot noong tanong ko. Don't beat your lips in front of me, baby. It feels like you're seducing me unintentionally. You have no idea how hard for me to control myself to claim you and take away your innocence. Paanas nito na malagkit na nakatitig sa mga mata ko. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin dito. Ramdam ko ang pag-iinit na mukha ko lalo na taimtim itong nakatitig sa akin. Hindi ko naman akalain na ganoon palang apekto nun sa kanya. Your innocence suits you, baby. Sa sobrang kainosentehan mo, hindi mo namamalayang naakit mo na ako. Paanas pa nito na napapahaplos ng hilalaki sa pang-ibabang labi ko. Di ko naman alam eh. Nakangusong sagot ko. Yeah, I know. Napahaplos na ito sa pisngi ko at pinakatitigan ako sa mga mata. Yung titig niyan animoy ng hihipnotis mong mapapasunod ka na lang sa kanya. Napangiti ito nang ako na nagkusang inilapit ang mukha at umalik sa mga labi nitong kalaunay humawak sa bato ko at mas pinalalim ang halika namin. I love you so much, baby. Paanas dito habang magkalapat pa rin ang mga labi naming kapwa naghahabol ng hininga at matiim na nakatitig sa isa't isa. Kusang sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ko na muling marahang sinunggaban ng mga labi nito at dahan-dahang naihiga ng kama. Hindi ko mapigilang mag-init nang mapaibabaw ako dito na yumakap sa akin na unti-unting nagiging mapusok ang pagtugon nito. Napapahaplos na rin ako sa katawan nito. Ayaw mo ba talagang gawin natin? Napalunok akong mariing humalik sa noon nito at nahiga nang patagili dito ikinulong ito sa mga bisig ko. Alam mo kung bakit ayoko pa, baby? Ani ko na naghahabol hininga. Mas nagsumiksik naman ito sa akin na ikinangiti ko habang haplos ito sa buhok at panay ang halik sa noon nito. Magkayakap kaming natulog. Kinabukasan napangiti ako ng pagmulat ko ay ang napakaganda niyang mukha ang bumungad sa akin. Good morning, my sleeping beauty. Ani ko na marahang hinahaplos sa pisngi at tinalikan sa noo bago sa mga labi nito. Napapahagikik akong paulit-ulit itong ninanakawan ng halik na hindi man lang makaramdam. Palabas na ako ng silid para ipaghanda sana ito ng agahan nang tumunog ang cellphone nito sa bedside table. Para ako nahihipnotismong nalapitan at nangangatog ang kamay na dinampot ang cellphone nito at bumilis ang tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Pikit mata kong binuksan ang message nito at nanigas sa nabasa. Nag-alpasan ng luha ko at parang sinaksak ng paulit-ulit pagkabasa ko sa text ng unknown number. Where are you now, babe? Hurry up. Let's have breakfast together. I miss you. Nanginginig ako mahigpit na nakahawak sa manibela ng kotse ko. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko habang nakakubli dito sa kanto at hinihintay lumabas ang kotse ni Kate. Tila pinipiga ang puso ko sa kaisipang may iba na ito. Kaya ba siya nalalamig sa akin? Kaya ba hating gabi na ito umuwi? Sabi niya mahal niya ako. Ako lang at wala ng iba. Pero bakit pakiramdam ko lumalayo na siya? Hindi kaya nagsasawa na siya sa palagang pambibitan ko sa kanya na huwag mo nang ikama? Pero kung yun nga ang dahilan niya, dapat hindi na siya berhen kung sex lang pala ang habol niya sa akin. Napasa po ako sa ulo ko. Parang pinipiga na ang mga brain cells ko sa dami ng posibilidad kung bakit siya unti-unting nagbabago. Wake up, Charles. Mahal ka niya.
Magtiwala ka na lang sa sinabi niya. Pagpapatatag ko sa sarili. Paniambog ako ng hangin para kalmahin ang puso kung sobrang bilis ng tibok. Ayokong gawin ito dahil parang wala na akong tiwala sa kanya, pero para sa ikapapanatag ng isip at puso ko, pikit mata ko siyang susundan. Napayos ako ng upo ng matanawan ko ang kotse nitong palabas ng parking. Panay ang lunok ko sa sobrang kaba na sinusundan ko na ito.